Hi guys, good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends near and far. Ito po si Marilyn, your friendly Filipina Carpentera here in America. Kumusta po kayo? I hope everybody's doing okay. Ako po ay okay lang by God's grace. Medyo may sakit and tinatry kong bumangon sa bed para makapag-video. I've been bedbound for a few days now. One second. Ooh. Pag tumatanda na tayo guys, ang dami ng mga sakit-sakit. But anyway, I'm just checking in to ask kumusta na po kayo, and I hope everybody is okay. And salamat sa times na inaalay nyo para watch nyo itong video ko, and I really appreciate you guys. You had been almost 2 years na pag YouTube ko naka ako. I was able to forge very good friendship with everybody. But wala po akong masyadong video ngayon because I've been sick for almost 1 week now. The last time na pumunta ako sa renovation, sorry guys, renovation lang talaga ang buhay ko dito. The last time na pumunta ako sa renovation, yung carpenter namin, friend na si Dan and Corey, ay nag-install sila ng insulation. And alam niyo yung insulation is fiberglass yun guys, yung glass ba na dinudurog talaga, pinupulverize, tapos ninalagyan ng ibang elements para magiging insulation siya. And I am very allergic to it. So, while nag-install sila ng asawa ko at saka si Dan ng insulation, I was in the bathroom doing my tiling, and yun, pagbalik ko sa bahay, I started coughing like really hard. Tapos the next day, yun na, pagbangon ko from bed, when I woke up, I coughed a lot and parang na-pull yung muscle ko sa likod. So, yun, I have a pulled muscle and it's very painful. 1 second. Sakit ng likod ko. It's so painful. Minsan sakit sakit ihinga. So yun, I wasn't able to do some work in the house for a few days now because yun, dalawang klase na po yung sakit ng naramdaman ko. May herniated disc ako. So that's why masakit yung yung sa bone. Tapos this one is only a pulled muscle, pero grabe ang sakit guys. Na experience nyo ba yung may ginagawa ka or nag-lift up ka ng heavy material or umuubo ka, pag ubo mo yung sakit ng muscle mo? Yan po yung nangyari sa akin. It's nothing serious, you don't have to worry. As if may nagtatanong, sorry, na-update ko lang po kayo sa mga pangyayari dito sa buhay ko. But anyway, yun po ang nangyari sa akin. I pulled my muscle and limited yung movement ko kasi kahit kaunti lang. Sakit talaga guys. Para pinili ko talaga bumangon. 1 second. Let me rest for a little bit. Paangay-angay yung ko guys, position ko kasi sakit. But there's nothing to worry kasi pulled muscle lang siya. Ang iba is they would just, take
muscle relaxant. Diyan sa atin, Alaxan, okay na. Dito marami din itong mga gamot na over the counter. Hindi ako nag-aano ng heavy medication kasi nakaka-addict yun. But marami tayong mga gamot din dito na parang Alaxan. But then since I'm taking a lot of medicines for my other health issues, yun, iniiwasan ko na lang talagang uminom ng additional medicines para kumalma yung kidneys at liver ko. Kasi yung mga side effect ng mga gamot natin minsan nakakasira ng kidneys, nakakasira ng liver. But anyway, so where was I? Yeah. So yun, I was at the construction house a few days ago, tapos nag-install yung asawa ko ng insulation together with Dan, our friend carpenter. And na-allergic ako, so I came home, ubo ng ubo, and then yun, I pulled a muscle. So I've been bedbound for almost a week now kasi limited yung ano ko. Pag magmo-move ako, there are certain positions that I cannot do kasi sakit ng likod, sakit ng muscles ko. But anyway, so dalawang klase na yung sakit ng muscles ko. Ng sakit ng likod ko sa herniated disc ko at saka sa pulled muscle. Yung herniated disc, constant talaga yun, guys. Nagpa-doktor na ako ng dami-daming pagka-doktor. Ang laki-laki na ng gasta namin. Naoperahan po ako sa likod for herniated discs, dalawa na kinuha, inayos, dalawang disc yung inayos in one operation. Tapos, yung sakit ng likod ko, hindi nawala. Sabi ko, bakit may sakit pa? Tapos, yung dalawa lang pala, kasi around that time, tatlo yung problematic ng disc ko. Yung dalawa yung naayo na gamot sa surgery. Yung isa wala. So, bumalik na naman ako sa doctor. Sabi ko, sakit pa rin. Although, yung iba sa taas, hindi na masakit. Pero itong sa ano, tapos sabi ng doktor, kasi matanda ka na. Joke. Yun, in MRI na naman ako. And then, sabi niya, you know what, you have a degenerative discs. And hindi yun nawawala sa ano. Hindi yun nawawala sa opera. So, ganun talaga. Sabi ko, so paano yun? Sakit-sakit. Sabi niya, ganun lang talaga. So you have to just suck it up, buttercup. Sabi niya, refer niya ako doon sa pain medicine doctor. Sabi ko, no way, ayoko nang. Kasi, kalagmitang na mga druggies dito, guys, mga drug addicts dito, nag-uumpisa sa ganitong sakit. Either na-slide sila or, na nila yung, na injured nila yung likod nila. Tapos punta sila sa doctor, hindi nagamot sa opera. So yun, binabigyan sila ng pain medicine. And before they know it, they got addicted. Kasi yung mga pain medicine dito na hardcore is narcotics. Nakaka-addict po. So yun, sabi ko, ay, naku, agwantahin ko na lang itong sakit ng likod ko. So yun, I remember, yung first renovation namin, pinarintahan namin ng friend namin na neighbor doon. May problema siya sa kanyang likod, katulad ko, pinakita niya may opera din siya sa likod, but then the pain never went away. So, binigyan siya ng heavy dose ng na hydrocodone na pain medicine, and before she knew it, she got addicted. Na-addict siya sa kanyang pain medicine, and eventually it evolved to her taking meth at saka heroin. Nag-heroin na siya kasi nag-evolve yung kanyang addiction. So, sabi ko, I would never take that heavy kind of medicine. Ay naku, ang dami ng mga druggies dito sa mundo pag bibilang pa ako sa linya. But yun, so I'm like really I just weather the pain. And in a way, hindi naman siya terminal, it's just chronic, and ma-manage lang ang pain sa herniated disc ko by having my husband massage me. So yun. Gosh. Ito lang yung pulled muscle ko, yung talaga. Ito lang yung pulled muscle, yung naka-dela, ano ba yung term doon? Yung disabilitate ba yun yung term doon? Pati utak ko hindi gumagana.
limited yung ano ko ngayon, activities ko ngayon because kahit kaunting ere lang ang sakit, ang sakit. Minsan masakit even huminga. Naka-experience ba kayo ng ganun? Like, nagbuhat kayo ng mabigat na item or umubo kayo and then na-pull yung muscle nyo sa likod and then or kahit sa isang party, muscle sa isang party ng katawan, ang sakit. Tapos sakit ilingon, grabe. So yan po yung ko ngayon, sitwasyon ko ngayon. Di bali na ding walang panuklayo. Dito lang naman ako sa bahay together with my husband and my cats. But anyway, medyo ang pain, hindi siya masyadong intense pag nakaupo ako. Pero pag nakahiga din ako. Pero the process of going to the bed, yung paghiga ko, yung pagganon ko ba sa bed, oh my gosh, ang sakit. Ang sakit talaga. So, yun. But anyway, I'm just checking in to ask everybody, how are you guys doing? I hope everybody's doing okay. And sana nasa mabuti po tayong lahat ang kalagayan natin. And may the Lord has been gracious to all of us. Hindi po tayo iniiwanan ng ating Panginoon. So yun. As what I've mentioned earlier, bed bound po ako for almost 1 week now. Nakahiga lang talaga ako sa banig. But today, hopefully this afternoon, if I will be able to make it, bibili kami ng asawa ko ng mga appliances para sa aming bahay. Wait. It only means one thing. We're getting there. Alam niyo ba na binaklas ko lahat ng mga tiles na in-install ko for almost 3 weeks, more than 2.5 weeks. Binaklas ko lahat. Kasi, di ba nakita nyo sa video na hindi perfect yung alignment ng mga tiles? Look. Nakakainis guys kasi maganda tingnan sa malayo, but look. Pangit. Yan yung bandang dyan. Ang hindi ko talaga gusto and I don't know what to do. Malapit na sanang matapos yung tiling ko Binaklas ko and that was few days ago, almost a week ago. Tapos I went there, tapos yun, nag-i-install ako, remove ako ng mga tiles while they were installing insulation. Tapos ang init-init talaga guys. Maliit lang yung window doon sa master's bath namin. So hindi makakapasok yung tubig. Yung air, hindi siya makapasok. So ang init talaga. And while I was doing that, removing the tiles, tumaas yung blood pressure ko. Kasi hindi kaya ng katawan ko yung super duper init. Nung pumunta kami doon sa specialista few days ago, kinuha nila yung blood pressure ko. And it was 166/103. So, napakataas talaga. And, yun, pumunta na lang ako sa car. Guys, bakit ako nagsasabi ng mga personal information dito sa social media? Kasi yung video ko, yung YouTube channel ko is all about my life here in America, di ba? So, yun, kahit na walang nagtatanong, sinasabihan ko lang yung mga tao na ganito talaga yung buhay ng karpentera na matanda na, ha? Ano ba ito? Okay, ano pala siya? Yung moisturizer ko. So, yun. So, kung hindi kayo interesado, thank you for dropping by anyway. But, thank you. Pero sana manood pa rin kayo. And hopefully soon, I can continue with my carpentry work pag okay na ako. Teka lang ha. Ibaba ko yung sofa. Oh. Yun nga. Kaunting movement ko lang. Sakit ng muscles ko. Pag tumatanda na tayo, ang dami na mga issues sa buhay natin. But anyway, excited ako for today dahil kung kaya ng katawan ko, alis kami ng asawa ko. Dahan-dahan lang ba? Punta kami doon sa store kasi bibili na kami ng mga appliances. Wait. Tamang-tama guys kasi Memorial Day
dito sa amin next week and nag-sale yung mga stores ng 50%. We need like washing machine, washer and dryer. Teka lang ha. But anyway, yun, kailangan namin ng washing machine, so washer and dryer. Combo. Hopefully combo yung magustuhan ng asawa ko. Tapos, bili din kami ng stove. And probably, microwave. Tapos, bili din kami ng ano. Bili din kami ng dishwasher. But anyway, so yun lang po. Pumunta na kami doon sa store a few days ago before ako nagka-injury. Na-injured. Tapos may nakita kami na gusto namin dalawa. Binivideohan ko, so ipikita ko sa iyo after this. But anyway, before I leave guys, I just want to say thank you so much. Alam ko busy kayo sa mga trabaho nyo dyan and sa buhay-buhay nyo dyan. Alam kong busy kayo, but it really humbles me na you take time, you spare a time for watching my videos. Tapos feeling ko na friends na tayo, matagal na tayong friends. Alam niyo kung sino kayo. Like, I really appreciate you guys. Na-inspire ako at saka na-encourage ako every time you say, hey, nag-watch ako sa video mo, ingat ka, yung mga ganun. Uy, watch ako ulit, yung mga ganun ba? Guys, you have no idea of how much it means to me. Yung precious time yun na binahagi nyo sa akin. So, may the Lord bless you and keep you, and may the Lord make His face shine upon you. So, ganun lang po. Salamat, and God bless. We'll see you in my next video. Hopefully, okay na. But you guys take care, and ingat kayo palagi, guys. And God bless. Bye-bye. So, nandito na kami ngayon. Bibili na kami ng mga appliances. And right now, we are looking at combo washer and dryer. Ito, isang load lang. Pwede maging washer, pwede din maging dryer. And that one too. So, this one is stackable. Washer ay dyan, paglalaba ng mga damit, tapos papamala ng mga damit. And I like this one better. GE kasi maganda yung brand niya. I really like the side load. I mean, I think it's easy if you got like a basket to just. And it's 2,098. Original price is 2,999. Yeah. Gusto ko yan. Kaya, so kung kukunin niya ito, gusto ko kasi yung 5 cubic feet. Ito is only 4.6 ang pinakalaki. Whereas ito, this is 5. And this one is 4.8. So I would prefer this one then. Kasi as much as possible, gusto ko yung yung malaki talaga ba para makita, masulod yung yung, oh, this is 5.3. 5.3. So this is 19, and then this one is 16. So it's just like $300 difference, but this one is bigger. Tapos combo na siya. Yan, no? Compare doon sa mga matataas.